above. We lift you up with our praise, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne.
Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, pinupuri ka namin dahil ikaw ay tapat. Ikaw ay mapagkumbaba. Ikaw ay mapaghimala at higit sa lahat ikaw ay banal. Maraming salamat po sa mga biyaya, pag-iingat na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Higit sa lahat, Ama, maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Muli, humihingi kami, Ama, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Muli mo nawa, Amang, linisin ang aming mga puso't kaluluwa upang maging kalugod-lugod kami sa iyo. Pagpalain mo po si Pastor J. Kwon John na muli mong ginamit sa oras na ito upang magpalaganap ng iyong banal na salita. Lukuban mo po siya ng iyong banal na espiritu upang maipahayag niya ng maayos ang iyong mensahe sa araw na ito. Pagpalain mo po at ingatan ang kanyang buhay, kasama ang kanyang buong pamilya. Gayon din, Ama, patuloy mong pong pagpalain ang Suji Sansum Church sa Korea at ang aming bahay-sambahan ang ECF at ang mga pastor at ang mga misyonary sa pangunguna ni Reverend Q.C. Kwang. Patuloy mo pong ingatan at pagpalain ang kanilang mga buhay. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din, Ama, patuloy naming itinataas sa iyo ang buhay ni Reverend Libong Chun. Pagalingin mo po siya sa anumang karamdamang nararanasan niya ngayon. Itinataas din namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Patuloy po namin itong ipinagkakatiwala sa iyo, Ama. Ingatan mo po kami sa bawat oras. Ilayo mo po kami sa kumakalat na coronavirus. Patuloy mo po kaming pagpalain at kahabagan, Ama. Pagtibayin mo po at palakasin ang aming pananampalataya. Nawa ang iyong banal na espiritu ang sumama sa amin, mula umpisa hanggang matapos ang aming gawain. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, basahin po natin ang Awit chapter 73, verse 1 to 28. Verse 1, Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Verse 2, Ngunit ang sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Verse 3, Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Verse 4, Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y magsisiglat, katawa'y malakas. Verse 5, Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Verse 6, Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Verse 7, Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Verse 8, Ang mga ibang tao'y pinagtatawanan, ang yayabang nila, ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nila lang. Verse 9, Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. Verse 10, Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihi paniwalang lubos. Verse 11, Ang sabi, ang Diyos walang nalalaman, walang malay yaong kataas-taasan. Verse 12, Ang mga masamay ito ang kagaya, di na kinukulang ay naghahanap pa. Verse 13, Samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat, at aking natamoy kabiguang lahat. Verse 14, Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap, sa tuwing umagay parusa ang gawad. Verse 15, Kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Verse 16, Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Verse 17, Gayunman, sa templo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Verse 18, Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Verse 19, Walang abog-abog, sila ay nawasak. Kakilakilabot yaong naging wakas. Verse 20, Parang panaginip ng ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Verse 21, Lang ang aking isip hindi mapalagay, at ang damdamin ko'y labis na nasaktan.
Verse 22, di ko maunawa, para akong tanga. Sa iyong harap ay hayop ang kagaya. Sa verse 23, gayon pa may sinasamahan mo ako. Sa aking paglakad ay inaakay mo. Verse 24, ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Verse 25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Verse 26, puso ko't kaluluwa kong nanghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Verse 27, yaong hihiwalay sa'yo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Verse 28, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako. Amen. Hallelujah! Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta ang iyong linggo? Mabilis ang oras at ang coronavirus ay nagpapahirap pa rin sa maraming tao. Kaya, naisim namin ang mga malungkot na bagay. Ngunit, inasang kong ikaw at ako ay mabuhay ng buhay na masaya ang Diyos bilang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Papalain ka ng Diyos na sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi ko alam kung gaano ako kasaya at napapasalamat sa pagpapahagi ng sermon na ito. Yan. Anyways, basahin natin ang talata sa Biblia na yon. Ito ay sa Awit, chapter 73, verse 1 hanggang 28. Sabay-sabay po natin basahin verse 1. Kaya buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Verse 2. Unit ang sarili halos pumaksak sa paghakbang ko'y munting ng madulas. Verse 3. Sa taong mayabang ako'y naiinginga at sa biglang yaman ng mga masama. Verse 4. Ni hindi nagtanas ng anumang hirap, sila'y masisigla at katawa'y malakas. Verse 5. Titulan ng ibang naghirap ng labis, di nila tinanas ang buhay na kipit. Verse 6. Ang pangmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Verse 7. Ang tipok ng puso'y pawang kasamahan at masasama rin ang nasa isipan. Verse 8. Mga ibang tao'y pinagtatawanan, ang yayapang nila ang layon, sa buhay ay ang pang-api sa kapwa nila lang. Verse 9. Diyos mang nasa langit ay tinutong ayahu, labis, kung mag-utos sa mga nilalang. Verse 10. Kaya sumusunod pati ringkon ng Diyos, anumang sabihi, paniwalang lubos. Verse 11. Ang sabi, ang Diyos walang nalalaman, walang malay, ayong kataas-taasan. Verse 12. Ang mga masamay ito ang kagaya di na kinukulang ay nakahanap pa. Verse 13. Samantalang ako malinis ang balat, hindi nakasalat, lubos na nakingat at aking natamoy kabiguang lahat. Verse 14. Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap sa tuwing umagay parusa ang gawat. Verse 15. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Verse 16. Kaya't sinakap kong ito'y saliksikin, mahirap-hiram, mang ito'y unawain. Verse 17. Gayunman sa templo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Verse 19. Walang abok-abok sila ay nawasang kilala-kilabot ayong naging wakas. Verse 20.
Parang panaginip ng ako'y magising. Pati anyo nila'y nalimutan na rin. Verse 21. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Verse 22. Dito maunawa para akong tanga sa iyong harapay hayop ang kagaya. Verse 23. Gayon pa may sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. Verse 24. Ang mga payo mo'y umakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. Verse 25. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan? Verse 26. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Verse 27. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Verse 28. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos. Manatili ako sa piling ng Panginoong Yahweh. Ako'y mapanatak ang kanyang ginawa'y aking ihahayak. Everybody say Amen? Amen. Alam nyo ba kung sino sumulat ng awin ng chapter na yon? Siya ay si Asaph. Alam nyo ba ang isang bagay tungkol sa kanya? Sa panahon ni Haring David, may tatlong tagapanguna sa pag-awit at si Asaph ang isa sa kanila. Panahon ni Haring David, iyon ay sa panahon ng lumang pagsubok. Ang mga tao na maaaring mangasiwa sa pagsamba ay mga Levi lamang. Ibig sabihin, maaari nating malaman na si Asaph ay Levita at isa siya sa tagapanguna sa pag-awit. Kung gayon, alam nyo ba ang pinakamahalagang punto na taluton na ito? Iyon ay ang pagiging malapit sa Diyos at ang pagpapala sa atin. Amen po ba? Amen. Nang isinulan ni Asaph ang awit, siya ay nasa isang tukso ng pagdududa bilang isang mananampalataya. Ang dahilan kung bakit siya ay nasa isang tukso ay dahil ang masasamang tao na malayo sa Diyos, hindi nabuhay ayon sa salita ng Diyos at hindi umasa sa Diyos, ay mas nabubuhay, mas malusog at mas malakas kaysa sa mabubuting tao na umalapit o malapit sa Diyos at nagsisika mamuhay ayon sa salita ng Diyos at nakadepende sa Diyos. At sinimulan ni Asaph na isulat ang awit. Nang panahon iyon, marahil ay inisip niya, kung kumilos ako ang nagsasalita tulad ng masamang tao, paano kaya ang buhay ko? Kung binabasa mo ang talata 15, kung sasabihin ko ng kahit narito dapat akong sumalungat laban sa henerasyon ng iyong mga anak. Ang ibig sabihin nito, sinabi ni Asaph, kung ako ay kumilos ang nagsasalita tulad ng masamang tao sa aking sarili, maaari akong maging isang masamang tao na kumagawa ng masama sa panahon ng mga anak ng Panginoon. Ngunit pagkatapos nito, napatanto ni Asaph mula sa Diyos nung pumunta siya sa sanctum. Ang sanctum, sa kasalukuyan ito na ang simbahan. Nang papasok na si Asaph sa sanctum, natanto niya ang kanilang wakas. Sino ang kanila? Sila ang mga masamang tao. Iyon ay ang masamang tao na hindi naniniwala sa Diyos, hindi sumusunod sa kanyang salita at hindi umasa sa Diyos. Sa ngayon, kapag pinapanoon natin sila ay nabubuhay na mabuti at mukhang malakas, ngunit ang Diyos ay gagawa
na paraan upang mapunta sila sa isang madulas na daan. At sila ay ihagis upang masira sila ng tuluyan at gagawin niya ang kanilang makapangyarihang buhay bilang isang panaginip lamang. Gayunpaman, ang mga taong naniwala sa Diyos ang nagsisikap na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At umasa sa Diyos ay makakasama ng Diyos ay hawak sa kanang kamay ng Diyos at mamuno ng mga aralin o salita ng Panginoon at maging ako ay tinanggap. At pagkatapos, inihayang ni Asaph ang tapan na tula na yun. Alam natin ang talatang ito ay sa pamamagitan ng awin ng pagsamba. Magpasa tayo ng sabay-sabay. Verse 25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan? Oo, tama. Diba? Sa langit walang sino man maliban sa Diyos at makasama ko. At maging dito man sa mundo, walang sinuman ang mahalin maliban sa Panginoon. Kapag namumuhay tayo sa ating buhay o kapag naniwala tayo kay Jesus, kung minsan ay nadarama natin na ang paligid ay hindi maganda o hindi umaayon sa atin, narinig natin kung naniniwala tayo kay Jesus, mapalad tayo at kapag naniwala tayo sa Kanya at inilalaan natin ang ating buhay kay Jesus. Kung minsan ay iniisip natin na ang ating sitwasyon ay hindi mas mahusay kaysa sa ibang mga tao na hindi naniwala kay Jesus. Subalit, tulad ng maraming mananampalataya o ng mga matatandang tao na sinasabi ng Biblia, at sa sinasabi ni Asaph. Ngunit para sa akin mabuti, para sa akin na lumapit o mapalapit sa Diyos, ginawa ko ang Panginoon bilang aking kanlungan at buo ang aking tiwala sa Kanya upang may saysay ko ang lahat ng iyong mga gawa. Amen. Maniwala at sumunod sa ating Jesus na ating kanlungan, lahat ng bagay ay makapangyarihan. Tiyang na bibigyan ng Diyos ng papapala ang mga batang ganam na naniwala sa Diyos at sinusubukang mamuhay ayon sa salita ng Diyos ang nakadepende sa Diyos. Amen po ba? Amen. Siyempre maraming beses kung hindi ito madali ang mamuhay sa mundong ito bilang isang Kristiyano ay marami ding pagsubok na kinakaharap. Ang pamumuhay sa mundong ito bilang isang Kristiyano, maraming beses na nahaharap ako sa mga paghihirap. Mayroon ka bang anumang mataling na kaibigan? Kumusta naman ang best friend? Ang relasyon ay laging malapit. Diba? Ang malapit na kaibigan, mas malapit ang relasyon. Tama ba? Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. Gusto mo ba ng isang malapit na ngayon sa Diyos? Kung gayon, lumapit ka sa Diyos. Si Asaph ang may akda ng teksto na yun ay nagsabi na isang pakapala sa akin na makalapit sa Diyos at gagawin kong pangalagaan ang Panginoong Jehovah at ipangangaral ang kanyang gawa, sinasabi pa. Mangyaring maniwala na ang pagiging malapit sa Diyos ay ang aming pinakamalaking pagpapala. Mangyaring maniwala na ang pagiging malapit sa Diyos ay ang aming pagbabago. Amen po ba? Amen. Pakiulin ng sasabihin ko. Si Jesus ang aking kapangyarihan. Amen. Si Jesus ang aking kanlungan.
Amen. Si Jesus ang lahat sa akin. Amen. At ang huli, si Jesus ang aking takaligtas at takapaligtas. Amen. Ikasya niyo ang araw na ito na kasama si Jesus bilang ating kapangyarihan. Amen po ba? Hallelujah! Amen! Manalangin po tayo. Salamat sa Diyos na banal na Ama. Pinasasalamatan kita sa pagpahintulo sa sermong ito sa akin at sa mga narito upang ibahagi. Umasa ko mangyaring gawin ang lahat ng mga miyembro naririto na mabuhay na maayos upang sa ikakasaya mo, Panginoon. Mangyaring mamuhay kaming laging sinasabing Ikaw, Panginoon, ang aking kapangyarihan, aking kanlungan, ang lahat sa akin at aking tagapagligtas. Salamat sa Panginoon. Ito po ang dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.